Magandang araw sa inyong lahat. Malugod kong tinatanggap ang bawat isa sa inyo sa ating espesyal na video na ito. Sa mga oras na ito, tayo ay magkakasama-sama upang pagnilayan ang isang napakahalagang tema na tiyak na makapagbibigay linaw at lakas sa ating pananampalataya. Ang ating paksa ngayon ay laging tandaan, ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Sa mundong ating ginagalawan ngayon, puno ng mga pagsubok, hamon at mga sitwasyong tila wala tayong kontrol, mahalagang balikan natin ang katotohanan na ang Diyos ang may hawak ng lahat. Sa kabila ng mga takot at pangamba, narito ang ating Panginoon upang ipaalala sa atin na Siya ang ating sandigan. Tayo ay hindi nag-iisa sa ating mga laban. Ang ating pananampalataya ay isang ilaw sa madilim na daan, at sa bawat hakbang na ating ginagawa, nandiyan ang Diyos upang gabayan tayo. Pag-isipan natin ang mga pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga pagsubok. Minsan, tila-tila ang lahat ay bumabagsak sa ating mga balikat. Ngunit sa mga sandaling ito, mahalaga na tayo ay bumalik sa mga pangako ng Diyos. Siya ang ating pastol at sa Kanya walang bagay ang mahirap. Ang lahat ng ating mga alalahanin at pangarap ay hawak niya sa Kanyang mga kamay. Maaari tayong magtanong, paano natin matutukoy na ang Diyos ay may kontrol sa lahat? Ang sagot ay nasa ating mga puso at sa ating mga karanasan. Sa ating mga buhay, madalas tayong nakakaranas ng mga himala na hindi natin inaasahan. Ang mga pagkakataong ang ating mga panalangin ay sinasagot sa mga paraang lampas sa ating imahinasyon. Ito ang mga patunay na ang Diyos ay aktibong kumikilos sa ating mga buhay. At Siya ay laging naririyan, handang tumulong at umalalay. Ngunit paano natin maipapahayag ang ating tiwala sa Kanya? Ang unang hakbang ay ang pag-aaral at pagninilay sa Kanyang salita. Ang Biblia ay puno ng mga kwento ng mga tao na nagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kanilang mga paghihirap. Mula kay Moises na humarap sa mga pagsubok sa Ehipto hanggang kay David na nakipaglaban sa mga higante, makikita natin na sa bawat laban, nariyan ang Diyos upang bigyang lakas ang Kanyang mga tao. Huwag nating kalimutan na ang ating mga kwento ay bahagi rin ng Kanyang mas malawak na kwento. Ngayon, nais kong hikayatin kayong makipag-ugnayan sa amin. Ano ang mga karanasan ninyo kung saan naramdaman ninyo ang presensya ng Diyos sa inyong buhay? Maaari kayong mag-iwan ng komento sa ibaba ng video na ito. Ang inyong mga kwento ay hindi lamang makapagbibigay inspirasyon sa iba, kundi ito rin ay isang paraan upang tayo'y magtulungan sa ating lakbayin sa pananampalataya. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo nakasubscribe. Sa bawat bagong video, sabay-sabay tayong matututo at lumago sa ating pananampalataya. Ang inyong suporta ay napakahalaga sa ating misyon na maghatid ng inspirasyon at liwanag sa mundo. Upang tunay na maunawaan ang kontrol ng Diyos sa lahat, kailangan nating buksan ang ating mga puso at isipan. Maglaan tayo ng oras sa panalangin at pagninilay. Hilingin natin ang Kanyang gabay sa bawat desisyon na ating gagawin. Sa bawat hakbang, alalahanin natin na ang Diyos ay kasama natin. Kaya't sa pagpasok natin sa tema ng ating video, naway maging inspirasyon ito sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ang may kontrol sa lahat at sa Kanya ang lahat ng bagay ay posible. Tayo ay patuloy na magtiwala, maniwala at umasa sa Kanyang mga pangako. Huwag tayong matakot sapagkat Siya ay kasama natin sa lahat ng oras. Muli, welcome sa ating video at inaasahan kong magiging makabuluhan ang ating paglalakbay na ito. Let's dive deeper into our topic and explore together how we can truly trust in the Lord's control over everything. Sa Salmo 46:10, tayo ay inaanyayahan na tumahimik at kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang talatang ito ay nagbibigay ng mahalagang mensahe sa ating mga buhay, lalo na sa panahon ng kaguluhan at pagsubok.
Sa mundo natin ngayon, puno ng mga alalahanin at takot, ang paanyayang ito ay tila isang liwanag sa gitna ng dilim. Ang pagtahimik na ito ay hindi lamang pisikal na pagpapahinga, kundi isang panawagan na itigil ang ating mga naguguluhan na isip at puso at muling isuko ang ating tiwala sa Diyos. Madalas tayo ay nalulumbay at naguguluhan dahil sa mga pangyayari sa ating paligid. Nakakaramdam tayo ng kawalang katiyakan at pag-aalala sa hinaharap. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang Diyos ay nag-aanyaya sa atin na magpahinga sa ating mga alalahanin. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagkukulang. Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Sa mga pagkakataong ang mundo ay tila naguguluhan, ito ay paalala na ang Diyos ay nananatiling tapat at makapangyarihan. Sa pagtahimik natin at pagkilala sa Diyos, natututo tayong makita ang kanyang mga plano sa ating mga buhay. Ang mga plano niya ay mas mataas at mas mahusay kaysa sa ating mga sariling iniisip. Sa mga pagkakataong nagkakaroon tayo ng mga balak sa ating buhay, mahalagang alalahanin na ang tunay na tagumpay at direksyon ay nagmumula sa Kanya. Ang ating mga hakbang ay dapat na nakabatay sa Kanyang kalooban. Sa ganitong paraan, makikita natin ang Kanyang kamay na kumikilos sa ating mga desisyon at hakbang. Ang pagtitiwala sa kontrol ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Sa Salmo 46:10, sinasabi na siya ay itataas sa mga bansa at sa lupa. Ang ibig sabihin nito ay ang kanyang kapangyarihan at autoridad ay hindi lamang umiiral sa isang tiyak na lugar, kundi sa buong mundo. Sa kabila ng mga kaguluhan sa lipunan, mga digmaan at mga natural na kalamidad, ang Diyos ay patuloy na nagmamasid at kumikilos. Ang kanyang mga plano ay hindi kailanman nabibigo. Ang pagkilala sa Diyos bilang may kontrol sa lahat ay nagiging daan sa atin upang magtiwala sa Kanya ng lubos. Sa ating mga pangarap at pag-asa, madalas tayong naghahangad ng mga bagay na tila mahirap makamit. Ngunit sa ating pagtitiwala sa Diyos, natututo tayong magpahinga sa ating mga pagsisikap at umasa sa Kanyang mga pangako. Ang ating mga pangarap ay hindi lamang nakasalalay sa ating sariling kakayahan, kundi sa Kanyang dakilang plano at layunin para sa atin. Ang pagninilay sa Salmo 46:10 ay isang paanyaya upang muling suriin ang ating puso at isipan. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, dapat tayong bumalik sa Kanya at humiling ng gabay. Ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay malapit sa atin at handang makinig sa ating mga panalangin. Ang ating mga alalahanin at takot ay maaaring maging mga daluyan ng Kanyang kapangyarihan kung tayo ay handang magtiwala sa Kanya. Sa mga pagsubok na ating dinaranas, huwag nating kalimutan na ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Ang mga bagay na tila wala tayong kapangyarihan ay nasa Kanyang mga kamay. Sa Kanyang oras, ang Kanyang mga plano ay magiging maliwanag sa atin. Kaya't sa bawat pagkakataon na tayo ay nahaharap sa mga hamon, dapat tayong tumahimik, makinig at kilalanin ang Kanyang kapangyarihan. Ang kapayapaan na nagmumula sa pagtitiwala sa Diyos ay hindi matutumbasan ng anumang bagay. Sa Kanya, makikita natin ang liwanag sa gitna ng dilim at ang Kanyang pagkilos ay nagbibigay ng pag-asa sa ating mga puso. Sa ating paglalakbay, patuloy tayong humingi ng gabay at lakas mula sa Kanya sapagkat Siya ang Diyos na may kontrol sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa Kanya tayo ay may katiyakan at kapayapaan. Sa ating buhay, madalas tayong nahuhulog sa bitag ng pag-aalala at pagdududa. Sa gitna ng mga pagsubok at mga hamon, nakakalimutan natin na mayroong isang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Ang Salmo 46:10 ay nagbibigay ng napakahalagang paalala. Tumahimik kayo at kilalanin ninyo na ako'y Diyos.
Ang mga salitang ito ay nagtuturo sa atin na huminto saglit, magpahinga mula sa ating mga alalahanin at kilalanin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Sa kabila ng mga kaguluhan sa paligid, ang Diyos ay nananatiling matatag at ang kanyang plano ay hindi kailanman mabibigo. Madalas, ang ating mga isip ay puno ng mga plano at hangarin. Sinasalamin ito ng Proverbio 16:9 na nagsasabing, ang puso ng tao ay nagbabalak ng kanyang daan, ngunit ang Panginoon ang nagtataguyod ng kanyang mga hakbang. Ipinapakita ng talatang ito na kahit gaano pa man tayo kaambisyoso o kasigasig sa ating mga layunin, ang tunay na tagumpay at direksyon ay nakasalalay sa Diyos. Ang ating mga plano ay maaaring magmukhang maganda sa ating mga mata, ngunit ang Diyos ang may huling salita. Siya ang nagtatakda ng ating landas at ang kanyang mga hakbang ay maaaring hindi laging tumutugma sa ating mga inaasahan. Dito natin makikita ang ating pangangailangan na magtiwala sa Kanya, na kahit na sa mga pagkakataong hindi natin nauunawaan ang Kanyang mga desisyon, dapat tayong sumunod at magtiwala na Siya ang mas nakakaalam ng ating kabutihan. Na minsan nagiging abala tayo sa pagtatanim ng ating mga pangarap at umaasa sa mga bunga nito. Ngunit nakakalimutan natin ang isang mahalagang aral mula sa Mateo 7:25. Tumingin kayo sa mga ibon ng langit, hindi sila nagtatanim ni umaani, ni nag-iipon man sa mga bodega, at gayon paman, pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Ang mga ibon sa kanilang simpleng pamumuhay ay nagtuturo sa atin ng tiwala sa Diyos. Wala silang mga alalahanin sa hinaharap sapagkat alam nilang ang kanilang Ama sa langit ang nag-aalaga sa kanila. Tayo, bilang mga tao na nilikha sa Kanyang wangis, ay higit na mahalaga sa Kanya. Siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ating pangangailangan at sa kabila ng mga pagsubok, hindi niya tayo pababayaan. Ang pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos ay hindi lamang nagmumula sa ating mga salita kundi sa ating mga gawa. Sa ating pang-araw-araw na buhay, dapat tayong maging mapanuri sa ating mga desisyon at alalahanin ang Kanyang mga plano. Kapag tayo ay nagdaranas ng mga pagsubok, dapat nating ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga alalahanin. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan sa ating isipan at puso. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, ang paanyaya ng Salmo 47 ay naroon upang ipaalala sa atin na mayroong Diyos na nagmamasid at may kontrol sa lahat ng bagay. Madalas tayong makatagpo ng mga sitwasyon kung saan tila ang lahat ay nawawala sa ating kontrol. Sa mga panahong ito, mahalagang balikan ang mga prinsipyo ng ating pananampalataya. Ang ating mga plano ay maaaring maantala o hindi matupad, ngunit ang Diyos ay may mas mataas na layunin. Ang Kanyang mga hakbang ay maaaring hindi natin lubos na nauunawaan, subalit ang mga ito ay laging nakatuon sa ating kabutihan. Ang ating pananampalataya ay hindi dapat nakabatay sa kung ano ang nakikita natin sa ating paligid, kundi sa mga pangako ng Diyos na Kanyang ibinibigay sa atin. Sa huli, ang ating buhay ay isang paglalakbay na puno ng mga pagsubok at tagumpay. Pero sa lahat ng ito, dapat tayong laging bumalik sa katotohanang ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Sa bawat hakbang na ating ginagawa, dapat tayong magtiwala na Siya ang nagtataguyod ng ating landas. Ang ating mga plano ay mahalaga, ngunit ang Kanyang plano ay mas mahalaga. Sa bawat araw na lumilipas, naway patuloy tayong huminto at magpahinga. Sa Kanya kilalanin ang Kanyang kapangyarihan at yakapin ang Kanyang mga plano. Sa ating pagninilay sa Mateo 6:26, marapat na bigyang diin ang napakahalagang mensahe ng pagtitiwala sa Diyos bilang ating tagapag-alaga.
Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa pagmamalasakit ng Diyos sa kanyang mga nilalang sa pamamagitan ng paggamit ng mga ibon ng langit bilang halimbawa. Sinasalamin nito ang katotohanan na kahit ang mga ibon na walang kasanayan sa pagtatanim o pag-aani ay pinapakain ng Diyos. Ito ay nagpapakita ng kanyang walang kondisyong pagmamahal at pangangalaga sa lahat ng kanyang nilikha. Madalas tayong nahuhulog sa bitag ng pag-aalala at takot, lalo na sa mga pagkakataon ng kakulangan o pagsubok. Sa ating mga buhay, maaring makatagpo tayo ng mga hamon na tila hindi natin kayang lampasan. Sa mga pagkakataong ito, naiisip natin kung paano natin mapapangalagaan ang ating mga sarili at ang ating mga mahal sa buhay. Ngunit sa talatang ito, tinuturuan tayo na sa kabila ng ating mga pangangailangan, mayroong Diyos na nagmamasid at nagmamalasakit sa atin. Tayo ay higit na mahalaga kaysa sa mga ibon, at kung ang mga ito ay mayroong sapat na sustento mula sa Diyos, gaano pa kaya tayo na kanyang mga anak? Minsan, ang mga alalahanin at pag-aalala natin ay nagiging hadlang upang maranasan ang tunay na kapayapaan. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala tayong mararamdamang takot o pangamba. Sa halip, ito ay nangangahulugang sa kabila ng mga ito, pinipili nating maniwala na ang Diyos ang may kontrol sa lahat. Sa mga pagkakataong tayo ay naguguluhan, ang talatang ito ay nagsisilbing paalala na dapat tayong magpahinga sa ating mga alalahanin at magtiwala sa kanyang plano. Ang mga ibon ay hindi nag-iipon para sa kinabukasan, ngunit sa bawat araw ay mayroong sapat na pagkain na dumarating sa kanila. Ipinapakita nito na ang Diyos ang sapantaha at handog ng mga bagay na kailangan natin sa tamang oras. Sa ating buhay, maaaring hindi natin agad nakikita ang mga solusyon sa ating mga problema, ngunit mahalaga ang pagtitiwala sa kanyang mga pangako. Ang mga plano ng Diyos para sa atin ay higit na mabuti kaysa sa atin mga sariling plano. Sa kabila ng mga pagsubok, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng lakas at kapanatagan sa atin. Minsan, ang takot sa hinaharap ay nagiging sanhi ng ating pag-aalinlangan. Nangyayari ito dahil sa ating kakulangan ng pananampalataya. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nangangahulugang hindi lamang natin siya dapat isaalang-alang sa ating mga panalangin, kundi dapat din tayong makinig sa kanyang mga sinasabi sa atin. Ang bawat pagkakataon na tayo ay nag-aalala ay isang paalala na dapat tayong huminto, tumahimik at makinig. Sa mga sandaling ito, ang Diyos ay nariyan upang ipaalala sa atin na siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Sa ating pang-araw-araw na buhay, maaring may mga pagkakataon na tayo ay nahuhulog sa pag-aalala sa mga bagay na wala tayong kontrol. Ngunit dapat nating alalahanin na ang Diyos ang may hawak sa lahat ng sitwasyon. Ang mga pagsubok na dumarating sa atin ay hindi nagdudulot ng takot kundi ng pagkakataon upang mas mapalalim ang ating pananampalataya. Ang bawat pagsubok ay nagiging daan upang makilala natin ang Diyos sa mas malalim na paraan. Sa mga oras ng hirap, humingi tayo ng tulong sa Kanya at hayaan nating ipakita Niya ang Kanyang kabutihan at pagkilos sa ating mga buhay. Sa pagtatapos, ang mensahe ng Mateo 6:20 ay hindi lamang tungkol sa pagkain at material na bagay, kundi tungkol din sa ating relasyon sa Diyos. Tayo ay hinihimok na lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanyang pagmamalasakit at itaguyod ang ating pananampalataya sa Kanya. Ngayon, tayo ay magpapatuloy sa ating pagninilay at pagtawag sa Kanya sa pamamagitan ng isang panalangin. Panginoon, sa oras na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pusong puno ng pananampalataya at pagtitiwala. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa aming buhay, nais naming ipaalala sa aming mga sarili
na ikaw ang Diyos na may kontrol sa lahat ng bagay. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, sa bawat desisyon na aming ginagawa, kami ay humihingi ng iyong patnubay at karunungan. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, bigyan mo kami ng liwanag na magbibigay daan sa aming makita ang tamang direksyon. O Diyos, alam namin na may mga pagkakataon na kami ay nahuhulog sa takot at pagdududa. Subalit sa kanyang mga kamay, kami ay nagnanais na muling bumangon at lumakad sa iyong mga prinsipyo ng iyong salita. Sa kabila ng mga bagyo at unos, kami ay umaasa sa iyong mga pangako na hindi mo kami iiwan o pababayaan. Panginoon, ang mundong ito ay puno ng mga alalahanin at pag-aalala. Sa mga oras ng kawalang katiyakan, tulungan mo kaming maging matatag at magtiwala sa iyong plano. Sa mga pagkakataong ang aming mga puso ay puno ng pangamba, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming kalasag at tanging kanlungan. Sa lahat ng aming mga pinagdaraanan, hayaan mong maramdaman namin ang iyong presensya na nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang unawain ng sinuman. Kami ay naglalakbay sa isang mundong puno ng mga pagsubok, ngunit alam namin na sa bawat pagsubok, ikaw ang nag-aalaga sa amin. Ang iyong pagmamahal at awa ay hindi nagmamaliw. Sa lahat ng aming mga pangarap at ambisyon, kami ay lumalapit sa iyo. Nag-aalay ng aming mga plano upang ikaw ang mag-ayos at magbigay ng daan. Tulong mo kami na maging mapagpakumbaba at handang tanggapin ang iyong mga desisyon sa aming buhay. O Diyos, sa bawat araw na kami ay bumangon, naway maging alaala namin na lahat ng aming ginagawa ay para sa iyong kaluwalhatian. Nais naming ipakita ang iyong liwanag sa aming kapwa upang sa pamamagitan ng aming mga kilos at salita, sila rin ay madala sa iyong kaharian. Bigyan mo kami ng lakas upang maging mga tagapaghatid ng pag-asa sa mundong ito na puno ng pangungulila at sakit. Sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok na tila hindi na matatapos, ipaalala mo sa amin na ang bawat luha ay may dahilan at ang bawat sakit ay may kahulugan. Sa mga oras ng kadiliman, hayaan mo kaming makahanap ng liwanag sa iyong mga pangako. Sa bawat hakbang namin, nais naming ikaw ang maging giya at katulong. Ang aming mga puso ay nag-aalab na makilala ka ng mas mabuti at makalapit sa iyo sa mga panalangin at pagninilay. Kami ay nananalangin para sa aming pamilya, mga kaibigan, at sa lahat ng mga tao na aming nakakasalamuha. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang laban na hinaharap. Sa kanilang mga pagsubok, naway maramdaman nila ang iyong yakap na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Ipinapanalangin namin ang mga naguguluhan at nawawalan ng pag-asa na sana ay makatanggap sila ng liwanag mula sa iyo. O Diyos, sa bawat pagkakataon na kami ay nag-aalala para sa hinaharap, tulungan mo kaming umangat mula sa aming mga takot. Naway makita namin na ang bawat pagsubok ay nagdadala ng mga aral na mahalaga at ang bawat pagkatalo ay nagiging hakbang tungo sa mas malaking tagumpay na iyong inihanda para sa amin. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, naway matutunan naming magtiwala sa iyong mga plano na higit pa sa aming mga pangarap. Panginoon, kami ay naglalakbay sa isang landas na minsang mahirap, ngunit kami ay naniniwala na sa Kanya ay may pag-asa. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa mga desisyon, huwag mo sanang hayaang kami ay maligaw. Bigyan mo kami ng sapat na karunungan upang makita ang mga pagkakataon na iyong inilatag at ang kakayahang gumawa ng mga desisyong nakalulugod sa iyo. Sa bawat pagkakataon na kami ay nahaharap sa mga pagsubok, naway lumayo kami sa mga bagay na nagiging hadlang sa aming relasyon sa iyo. Sa lahat ng aming mga kagalakan at pasasalamat,
Naway maging dahilan ito upang kami ay lumapit sa iyo ng mas malapit at mas masigasig. Panginoon, sa bawat oras ng aming buhay, naway patuloy kaming magtiwala sa iyong kabutihan at kadakilaan. Sa mga pagkakataong kami ay nahuhulog, tulungan mo kaming makabangon at magpatuloy. Sa gitna ng mga alalahanin at pagsubok, ipaalala mo sa amin na ikaw ang aming Diyos at tagapagligtas. Panginoon, sa patuloy na paglalakbay na ito, naway maging matatag ang aming mga puso sa kabila ng mga hamon na aming kinakaharap. Sa mga oras ng pagdududa at pagkabahala, tulungan mo kaming muling tumingin sa iyo at magtiwala sa iyong mga pangako. Sa bawat hakbang, nais naming dalhin ang iyong liwanag sa aming mga puso at ipakita ito sa aming mga kapwa. Hayaan mo sanang ang aming mga buhay ay maging saksi sa iyong kabutihan at pagmamahal na nagiging inspirasyon sa iba upang makilala ka rin nila. Panginoon, sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok, tulungan mo kaming maging matatag at hindi maligaw ng landas. Ipinapanalangin namin na sa bawat pagkakataon ng hirap, makatagpo kami ng lakas mula sa iyo. Bigyan mo kami ng tibay ng loob upang harapin ang mga pagsubok ng may ngiti sa aming mga labi. Alam na sa Kanya ay may pag-asa at tagumpay. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan sa kung ano ang dapat gawin, naway buksan mo ang aming mga mata at puso sa mga oportunidad na iyong inilatag para sa amin. Panginoon, sa aming mga pamilya, kaibigan, at sa lahat ng mga tao na aming nakakasalamuha, naway maging dahilan kami ng pagpapala at inspirasyon. Ipinapanalangin namin ang kanilang mga laban na hinaharap na sana ay makatagpo sila ng lakas at pag-asa sa kanilang mga puso. Hayaan mo sanang maramdaman nila ang iyong presensya sa kanilang mga buhay at makatagpo ng mga pagkakataon upang lumago at umunlad sa kanilang mga sitwasyon. Sa mga oras ng kawalang katiyakan, naway mahawakan namin ang iyong mga salita na nag-aalok ng kapayapaan at katiyakan. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan, tulungan mo kaming maging mapanuri at maingat sa aming mga desisyon. Nais naming itaguyod ang mga prinsipyo na iyong itinuro sa amin, na sa bawat hakbang ay makilala ang iyong mga layunin at plano para sa amin. Panginoon, ang mundo ay puno ng mga hamon, ngunit kami ay umaasa sa iyong katapatan. Sa mga pagkakataong kami ay nahuhulog sa mga pagsubok, hayaan mo kaming makatagpo ng lakas mula sa mga aral ng aming mga karanasan. Naway matutunan naming tanggapin ang mga bagay na hindi namin kayang baguhin at magpatuloy sa paglalakbay sa mga landas na iyong itinalaga. Kami ay nagdarasal na sana ay maging mga tagapaghatid ng pag-asa sa mga tao sa aming paligid. Sa bawat pagkakataon na kami ay makikipag-ugnayan sa iba, naway lumabas ang iyong liwanag mula sa amin, nagdadala ng inspirasyon at lakas sa mga naghihirap. Hayaan mo sanang maging instrumento kami ng iyong pagmamahal at pagkalinga upang ang bawat tao ay makaramdam ng halaga at pag-ibig sa kanilang mga buhay. Sa mga pagkakataong kami ay naguguluhan o naliligaw ng landas, ipaalala mo sa amin na may mga tao na nagmamahal sa amin at handang sumuporta. Sa mga oras ng pangungulila, naway makatagpo kami ng mga kaibigan at mahal sa buhay na tutulong sa amin na makabangon muli. Tulungan mo kaming maging bukas sa mga relasyon na nagdadala ng saya at pag-asa, at sa mga pagkakataon na kami ay nalulumbay, hayaan mo sanang maging mapagbigay kami sa aming mga damdamin. Panginoon, sa bawat araw na kami ay bumangon, naway maging alaala namin na sa bawat hakbang ay kasama ka. Nais naming ipakita ang aming pasasalamat sa mga biyayang natamo at sa mga aral na natutunan. Sa mga pagkakataon ng kasiyahan, ipaalala mo sa amin ang mga sakripisyo at pagsusumikap na nagbigay daan sa mga tagumpay na ito. Sa mga oras ng hirap,
Naway matutunan naming maging mas mapagpasalamat at makilala ang iyong mga gawa sa aming buhay. Sa pagtatapos ng aming panalangin, kami ay patuloy na nananampalataya sa iyong kabutihan at kadakilaan. Sa bawat hakbang ng aming buhay, kami ay umaasa na ikaw ang magiging gabay at lakas. Naway ang aming mga puso ay punuin ng pag-asa at tiwala sa iyong mga plano. At sa bawat pagkakataon na kami ay mahuhulog, tulungan mo kaming bumangon at magpatuloy. Salamat o Diyos sa iyong walang katapusang pagmamahal at pagkalinga. Amen. Sa ating pagwawakas ng ating devosyonal na ito, naway mapanatili natin sa ating mga isipan at puso ang katotohanang tayo ay hindi nag-iisa. Sa bawat pagsubok at hamon na ating kinakaharap, mahalaga na alalahanin natin na ang Diyos ang may hawak ng ating mga kapalaran. Siya ang ating kanlungan at lakas sa mga panahon ng unos. Ang buhay ng tao ay puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. May mga pagkakataon na tila ang lahat ay nagiging magulo at walang kasiguraduhan sa ating paligid. Sa mga ganitong sitwasyon, madali tayong maligaw at mawalan ng pag-asa. Ngunit, sa kabila ng lahat, dapat tayong tumingin sa ating tagapagligtas. Ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago. Ang kanyang pagmamahal at awa ay laging naroon, handang umalalay sa atin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Nais kong bigyang diin ang kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sa mga panahon ng kaguluhan, ang ating pananampalataya ay ang ating sandata. Huwag tayong mahiyang ipahayag ang ating mga takot at pangamba sa Kanya. Ang ating mga dalangin at pagninilay ay nagbibigay daan sa Kanya upang kumilos sa ating mga buhay. Isang magandang halimbawa nito ay ang kwento ni Job sa Biblia. Sa kabila ng kanyang mga pagdurusa, hindi siya nawalan ng pananampalataya sa Diyos. Sa huli, siya ay pinalakas at pinagpala pa ng higit. Tandaan natin na ang Diyos ay hindi lamang naririto para sa mga magagandang sandali, kundi lalo na sa mga pagsubok. Siya ang ating gabay sa dilim at ang liwanag sa ating landas. Kapag tayo ay naliligaw, maaari tayong humingi sa Kanya ng gabay at Kanyang ipapakita ang tamang direksyon. Minsan, ang mga pagsubok na ito ay nagiging pagkakataon upang tayo ay mas mapalalim ang ating relasyon sa Kanya. Ang ating mga karanasan ay nagiging testamento ng Kanyang kabutihan at katapatan. Sa pagtatapos, nais kong hikayatin kayong ihandog ang inyong mga pangarap, takot at pag-asa sa Kanya. Huwag tayong matakot na ipagkatiwala ang bawat aspeto ng ating buhay sa Diyos. Siya ang may kontrol at Siya ang nakakaalam ng mga bagay na higit pa sa ating kaalaman. Magtiwala tayo na ang Kanyang mga plano para sa atin ay puno ng pag-asa at magandang kinabukasan. Patuloy tayong humakbang sa pananampalataya at sa bawat hakbang isama natin ang Kanya sa ating mga desisyon. Huwag nating kalimutan na ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang makilala ang Diyos sa mas malalim na paraan. Ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay kasama Siya at sa bawat hakbang magtiwala tayong Siya ang may kontrol sa lahat. Sa kabila ng mga pagsubok, ang ating puso ay dapat punuin ng pag-asa at kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Naway magpatuloy ang ating mga puso na maging handa sa Kanyang mga plano. Iwanan natin ang lahat ng ating mga alalahanin sa Kanya at sama-sama tayong magpatuloy sa ating paglalakbay. Sa Kanya, ang lahat ng bagay ay may kahulugan. Magtiwala tayo sa Kanya at patuloy na ipahayag ang Kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Sa ngalan ng pag-ibig at biyaya ng Diyos, naway makasama natin Siya sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Amen. Amen.